used to glorify the Holy One. Help us to praise you even when we're laughing or grieving. Help us to give our best to worship you, but today, Panginoon, continue to be with us, Panginoon. Because you're the hope of our hearts. And on your words, Panginoon,
for everything na ginawa niyo. From everlasting to
si Pastor Archie Portugal at saka po si Pastor kung nasa online man si Pastora. Yan po, welcome po at welcome din po sa mga nasa online, yung milyon-milyon naming followers sa online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po, yan. God is good and all the time. Yan, napakabuti talaga ng Lord. Kasi kung hindi po mabuti ang Lord, wala po siguro tayo sa mga kinauupuan po natin. Di ba po? Tunay nga na napakabuti ng Lord sa buhay natin. At alam ko naman po ng bawat isa ay may patotoo sa buhay natin. Kasi yun nga lang pong magising tayo sa umaga, blessing na po yan. Na ipinagpapasalamat po natin. Yan. So yan, may 4 po na nakalista dito. Kaya, siguro, umpisan po na natin kay Sister Mariel. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang kadakilaan at iba-iba yung pakiramdam na nandito talaga. First time ko pong mag-testify sa loob ng siguro 2 months na kaming nag-a-attend. At ninenervyos ako. Siguro, pinupuri ko unang-una ang ating Panginoon dahil talagang nung 2024 talaga pinagpipray ko na, Lord, ikaw yung mag-aayos ng schedule ko para maka-attend ako ng midweek. Kasi po talaga, nababasa ko, syempre, as attendees po ako dito, tapos naka-join na rin ako sa GC, nababasa ko yung midweek. Talagang gusto ko pong mag-join, kaya lang talagang masyadong komplikado pa yung oras ko. Pero alam kong si Lord yung gagawa ng way na makaka-attend po ako dito ng gusto ko every Wednesday nandito ako. At sa tulong ng Panginoon ay eto nga po, nandito nga po kami ngayon. Talagang pinapasalamatan ko si Lord sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala. Dahil talagang yung pagpapala niya ay umaapaw. Maging tapat lang tayo sa Panginoon, lalong-lalo na sa pagbibigay. Talagang ibubuhos niya ang buong pagpapala niya. Hindi lang sa pamilya natin, kundi gagawin niya tayong daluyan ng biyaya para sa iba. Kaya nagpapasalamat ako sa gabing ito at kami nakarating dito sa tulong ng ating Panginoon. Binabapurit pa sa salamat. Amen. Ayun po, no? Truly our God is God of order, no? At inaalaw niya po talaga yung mga pangyayari sa buhay natin na sabi nga, gusto nating mangyari, pero pagka hindi kalooban ng Lord, hindi po yan mangyayari. Pero kapag ka po kalooban ng Lord, asahan po natin talaga, ano man yung mangyari, ano man yung maging hadlang, gagawa po talaga ng paraan ng Lord sa buhay natin. Ayan po. Sige po, tawagin po natin ang isa sa mga matangkad na atin pong kapatid, si Brother Eli. Praise God. Mapagpalang gabi po sa lahat, no? Akala ko hindi ako kasali sa lista. Kasali pala ako. Salamat sa Panginoon at unang midweek sa taong na to na namimiss ko yung nakaraang Wednesday. So, pasalamat ako sa Panginoon dahil sa taon na to, sama-sama kaming malakas at walang sakit. Kasi nung mga nakaraang taon, parang hindi maganda yung year namin. So, at sama-sama kaming naka-decide na din ako na hindi na muna bumalik ng Cebu at dito na mag-stay kasama yung family. So, salamat ako sa Panginoon dahil sa kalakasan at sa pag-provide sa mga pangangailangan. Yun lang po. Maraming salamat po. Yun, thank you po sa buhay ni Brother Eli. At yun po,
itong susunod nating magte-testify, bihira po itong nagte-testify sa midweek. Minsan nagugulat pag tinatawag. Pero ewan ko lang kung magulat pa rin siya. Sige po, tawagin natin si Sister Edra. Di na po ako nagulat. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Thanks God po kasi naka-attend po ulit ng midweek kasi matagal-tagal din po kami hindi naka-attend ng midweek. Ayun po, ako'y nagpapasalamat din po sa Panginoon kasi po nakapagbakasyon po ulit. Nakauwi po sa Laguna at sa Quezon. Nakauwi ng safe at nakabalik din po ng safe. Nakasama po yung pamilya. Yun, nagpapasalamat din po ako sa Lord kasi first Sunday ng January, nakasama ko yung pamilya ko sa church. Sa church nila. Yung salamat sa Lord kasi first time ko ulit naranasan, nakasama ko yung pamilya sa Christian church. Ayun, sa Diyos po talaga ang papuri at pasasalamat kasi po, napakasarap talaga ng feeling. Ayun, salamat po talaga sa Lord sa ginagawa niya kabutihan sa buhay po namin. Po, salamat. Hindi pa napatak ang luha, umalis na. Yun, sabi nga talaga, nakakatuwa talaga yung family na buo kapag ka po talaga nasa isang church, no? Nakakainggit. Sabi nga talaga, pagka yung pamilya mo kompleto, nag-uumapaw yung joy na nararamdaman po natin. Yun po. Ang susunod po, last, syempre po hindi mawawala yung nag-birthday po kahapon. Tawagin po natin si Sister Nenchi. Magandang gabi po sa lahat. Second midweek ko na to Ako po ay nagpapasalamat sa Lord dahil sa dagdag na age kahapon. Kahit na maghapon lang nagtigil sa bahay, so wala namang handa. Pero nung gabi, nagkaroon ng simple celebration kasama yung mga anak ko. Malapit na rin siguro ako mag-senior. Nagpapasalamat ako at malakas pa rin yung katawan. Wala pang maintenance. Sana umabot pa nga ng senior. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nangyayari sa amin ng mga anak ko. Sa magandang nagiging kapalaran nila o pati na rin ako na napasama dito. Maraming salamat po sa Lord. At binigyan ng another chance ni Lord na mabuhay pa. Thank you po. Salamat. Birthday po. Yan. Happy birthday po ulit. Yan, sabi nga po talaga, yung mga tinatawag dito na nagugulat, pero hindi nawawalan ng ite-testify talaga eh. Kasi sa dinami-rami ng nangyayari sa buhay natin, hindi po talaga yan mawawala yung pagpapasalamat po sa ating Lord. Yan. Kaya po, ako yung nagpapasalamat din po sa Lord. Yun nga po, naka-attend din nga po ulit ng midweek. Kasi last December, talagang ultimo Sunday, nagkapasok po talaga kami. Last na attend namin is Thanksgiving. Kaya po ilang Sunday po kami na wala talaga dahil nagkapasok po kami. Kaya yun, salamat sa Lord na yung pasok naman po ng January ay yun, okay naman po. Siguro po makaka-attend pa ng mga Sunday kasi wala pa pong schedule. Kaya ayun, salamat po sa Lord sa mga ginagawa niya sa buhay namin. At yun po, sige po, sabi nga ang giving time. Yan. Sige po, tawagin ko na po ang
nasa likuran ko, si Brother J.E. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon sa natapos na araw na binigay niya sa akin po muli at ayun, pasukan na po muli namin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon unang-una sa pag-iingat sa biyahe, sa panibagong buhay na ibinibigay niya sa amin. And ayun nga, finals na namin ngayong buwan na darating and nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil matatapos na yung first sem namin and dadating na yung second sem na yun, aquatics nga yung gagawin namin sa PE, which is, ayun nga, every week magsiswimming kami sa school, parang yun yung magiging activity namin. Siguro andun din yung tuturuan lumangoy, tapos yung pagtuturo sa amin ng langoy, yun yung magiging grades namin po sa magiging second semester namin. And ayun, maraming salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa buong family po namin. Yun, tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Sa oras na ito po, nais ko lamang pong i-share ang verse na ito. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa sa aklat po ng Lucas, chapter 6, verse 38. So, sabi po dito, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." So, ito yung verse na patuloy na nire-remind sa atin, lalo't ngayon, bagong taon na lumipas sa buhay ng bawat isa, buhay na ibinigay sa atin na, alam niyo yun, bumasok po ang bagong taon na wala tayong sakit, alam niyo yun, kasama natin yung family natin, kumbaga smooth sailing lahat, kasama syempre ang ating Panginoon. Kaya sa bagong taon na ito, atin pong i-remind sa ating isipan na as Christians, dapat po nating maibalik ang pagpupuri o yung tithes and love offering sa ating Panginoon dahil syempre yung blessings na natatanggap natin ay talagang kung susukatin natin mas mataas pa doon sa ibabalik natin sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magbigay. Bisa mo konti. Bisa mo konti. Ayan po, mga kapatid, sige po, itaas po natin ang ating kamay sa ating mga kaloob. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, kami muli ay nagpapasalamat sa gabing ito. Aming Panginoong Banal, muli kami lumalapit sa inyong harapan at nagpapasalamat sa buhay ng aking mga kapatid na inyo pong ibinigay sa buong araw na ito na kami muli naka-attend sa midweek, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, lahat ng kaloob na nasa basket na ito, naway ito po'y maging tulay, Panginoon, upang mapalawak pa ang inyong kaharian dito sa lupa. At patuloy nga na sa lahat na nagbigay, i-bless niyo po sila, Lord God, sa kanilang business, sa kanilang work, sa kanilang studies, Lord God. At ang bawat isa, Panginoon, na naririto ay inyong pagpalain, Panginoon. Ibuhos niyo po ang inyong pagmamahal sa bawat isa. Sa oras na ito, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas sa papurit, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po. Sige po, inanyayahan ko po ang lahat na makinig para po tayo ay ma-encourage ng magbibigay ng Word of God ngayon, sa gabing ito. Sige po, tawagin po natin si Sister Madel Bonus. Oh, kinakabahan ako. Ramdam na ramdam ko. Nararamdaman niyo po ba ang kaba ko? Kasi talagang grabe. Kung maririnig niyo lang yung tibok ng puso ko, grabe talaga. As in, abot hanggang kay Loie. Ayun, pero all glory to God. Gusto ko rin po munang i-take yung opportunity na makapagpasalamat sa Panginoon. Kasi this is my first topic ng 2025. It's an opportunity. Kahit na nakakakaba, kahit na
my head is all over the places, na talagang yung puso ko sasabog sa sobrang nervyos. Pero I believe na talagang this is my service sa Panginoon, and it's an opportunity to share His Word, yung mga reflection na binibigay talaga ng Panginoon sa akin. And salamat sa Panginoon na patuloy na nakakapag-serve sa Kanya, sa Kanyang ministry. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi last Sunday, nagkaroon po kami ng meeting ng mga employees. And glory to God na kahit na alam niyo po yon kasi ang mahirap sa amin mag Thanksgiving party kasi nga po sa line of work, kung kapag Pasko, doon kami lalong busy. So talagang mahirap. So ang ginawa po talaga namin is nag-encourage, nag-minister, kahit pa paano nakapag-share. Though limited yung time, pero all glory to God na alam niyo po yon na i-guide mo rin sila sa susunod na 2025. Kumbaga, how to start 2025 right. Ayon, dahil po, alam naman natin, January, yung ating pong theme, kasi naka-theme po ang church, ang ating pong theme ay Fresh Start, Setting Our Priorities Right. Lumabas na po ba? Ayon. Pero okay lang po yan kasi magpe-pray muna tayo. Samahan niyo muna po akong manalangin. Yes, Father God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. O Lord God, maraming salamat po. Maraming salamat, Lord, sa hapong ito na patuloy ang grasya mo, Panginoon, ay nag-uumapaw sa amin. Ang habag mo, Panginoon. At inalaw mo, Lord, na makapunta kami sa iyong tahanan para mapag-aralan ang iyong salita. Salamat, Lord, sa opportunity ng bagong taon, sa opportunity ng bagong araw, Panginoon, para ma-witness namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming inaalalayan, inaagapayan, sinasamahan, Lord, sa takbo ng aming buhay. Panginoon, dalangin po namin na sa pag-aaralan namin iyong mga salita. Panginoon, anoint us, O Lord. Ako po, Panginoon, ilayo mo po ako sa kahit na anong pagkakamali. Panginoon, dalangin ko po na gamitin mo po ako na daluyan ng iyong pagpapala, O Lord God. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang magsalita, ikaw ang magpahayag, Panginoon, ng nais mong ipahayag sa bawat isa. Lord, dalangin namin na palambutin mo ang aming puso, tanggapin namin ang mga aral na ito, Lord. Maraming salamat, O Lord, sa iyong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Fresh start sa January. Siyempre naman, alam naman po natin na January, ito yung start talaga ng taon, di ba? So, ayun. Sabi po dyan, fresh start, setting our priorities right. Ayan. Fresh na fresh po ba ang bagong taon natin? Fresh ba? Pakisilip naman po yung mga mukha ng ating mga katabi. Fresh pa ba? January 8 pa lang ha, baka naman bilasana. Hindi, joke lang. Iba naman yung fresh na pinag-uusapan natin dito, di ba? Ibang fresh ang usapan natin pagdating sa Panginoon. Kumbaga, we want to start this year fresh. Tama po ba? Papatanggal ka ba pa po ako eh? Ngayon mga kapatid, kung fresh po yung start natin, dapat, if you started it fresh, dapat alam natin yung ating mga priorities. We set our priorities right. Ayan. O, samahan niyo po ako. Actually, sa susunod po na slide, wait lang, meron pala akong ganito. Ayan. Sa susunod po nating slide, ay down. Ayun. O, diba? 3, 2, 1, start. Actually, mga kapatid, kahit ayaw nating dumating ang bagong taon, dadating siya. Tama po. Kahit hindi tayo ready sa 2025, pwede ba yun? Hindi na ako gigising para hindi magbagong taon sa akin. 'Di ba? Mag-i-start at mag-i-start po mga kapatid ang 2025. Everything will start. Kahit hindi pa tayo ready, kahit hindi pa natin gusto. Actually, the moment we were born, nakapress na yung start button natin. 'Di ba? The moment we open our eyes, nag-start na yung araw. Pero pag bad trip ka, 'di ba? Ayoko pang gumising, ayoko pang start yung araw. Tutulog muna ako ulit. Kahit na alam mo 'yun, kahit na
gising na yung diwa mo. Pero dahil hindi fresh, ayaw mo pang bumangon. Guilty po ako dyan. Kasi may time talaga na ayoko pang bumangon. Pero kasi, I didn't start right. Hindi kasi fresh, di ba? So mga kapatid, sinasabi ko po ito, kasi we like it or not, it will start. Everything will start. Sabi nga, start is inevitable. Yan. Parang ending lang. Ang ending ay inevitable din. It's beyond our control. Yung pagising natin sa umaga, yes, pag nag-alarm clock tayo. Pero 'di ba, hindi natin alam kung mag-start pa ba talaga tayo tomorrow. 'Di ba? It's an opportunity. This start, every start of the day, the start of the new year, it's an opportunity coming from the Lord. 'Di ba po? So, ngayon mga kapatid, we can choose. Yung start, it's beyond our control. Pero we can start fresh and finish strong. Ito po, nasa atin po to. Malaki din. Kumbaga, yes, may grasya po ang Panginoon. Pero may part tayo dito, mga kapatid. May part po tayo. Wait lang po, hindi maayos yung mga kodigo ko. Ayan, may part po tayo dito, mga kapatid, para makapagsimula tayo ng fresh. 'Di ba? Ako po, every time na mag-start ako, excited ako. Kasi excited ako, kunyari magbabasa ako ng bagong libro. Excited ako kasi naamoy-amoy ko muna yan. Gusto ko yung amoy ng bagong libro, di ba? So, nakaka-excite siya. Kung gusto mong maging fresh ang umaga, gagawin mo. Siyempre, mag-freshen up ka, maghihilamos ka. You want to start the day fresh by washing your face, freshen up your breath, di ba? Sino po dito? Kaya pala parang hindi pa maayos yung umaga kasi hindi pa pala ako nagtututbrush. Di ba? It makes a big difference, mga kapatid, kapag naghilamos tayo, nag-ayos na tayo agad. Kasi we face a new day fresh. Ngayon, mga kapatid, may relevance po ba ang pag-start ng fresh to finish strong? Yes. Meron po. Kasi lahat tayo mag-start eh. Mag-start tayo. So, it's up to us. Saan mo ba gusto mag-start? Sa mid-level lang? Pag sa mid-level lang, kapag dumaan ng pagsubok, ang bilis mong babagsak. Pero kapag nag-start ka ng fresh, maganda agad ang mood mo, syempre may konting trial, pero dahil fresh ka, madaling makaka-get back, o kaya maganda rin yung magiging reaksyon natin sa buong maghapon, kasi fresh nga tayo, di ba? So, yun mga kapatid, yes, dapat lagi tayong fresh kapag ini-start natin ang araw. May difference po kasi kapag fresh, nagiging excited po tayo. Kasi kung hindi tayo fresh na, parang ang dami ko sinasabing fresh. Yun, kapag na-start po kasi natin na maganda yung umaga, nakaka-excite, maganda yung mga, alam niyo yung kahit na may mga pagsubok na dumadating, you still, ang tawag dito, inaano mo siya ng may smile. Di ba? Parang iba yung mindset ba? Pero kasi kung pangit, it's just another day. Di ba? Parang hindi ka na-excite. Baka pagising mo pa lang sa umaga, ano ba yan? Umaga na naman. Di ba? May reklamo agad. Kasi pangit na. Ngayon mga kapatid, di ba? Ito, mga nanay, alam ko makaka-relate dito. Yung mga nanay, ito, si mama kasi ganito. Bago kami matulog, magpapalinis muna yan. Maglinis muna daw, magwalis. Iniisip ko, bakit kailangan namin maglinis ng gabi? Wala naman sigurong bibisita habang natutulog kami. Di ba? Pero yun pala, para kinabukasan, kahit ano yung iba to ng araw, ng umaga, maayos yung bahay. Di ba? Kumbaga, kapag malinis kasi ang isang bagay, we prepare for the worst, but we are ready to receive the best. 'Di ba? Kahit na pangit yung dumating, okay lang madumi naman yung bahay. Kahit na madaming dumating na magulo, okay lang malinis naman yung bahay namin. 'Di ba? And we are ready to receive the best. Kahit sino pa yung dumating sa bahay, ready naman yung bahay namin. So kaya pala talagang dapat naglilinis sa gabi. So yun mga kapatid, ngayon din, ganun din sa mukha natin, 'di ba? Bago tayo matulog, minsan naigising mo, parang hindi ko alam kung ang bilis ko ba magsalita.
Kasi kapag nakastingin ka sa salamin, minsan, parang ang ganda ko today, gaganyan ka. 'Di ba? Gaganyan ka, ang ganda ko today. Kasi pala nag-skincare ako kagabi. 'Di ba? So ano pong ibig kong sabihin dito mga kapatid? Yung pagiging fresh po natin ay may kinalaman sa ginawa natin the day before. 'Di ba po? Hindi yung pagkagising ko ng umaga kahit na ang bad trip mo, I wanna start this day fresh. Pero mahirap yung i-pull off mga kapatid. Kailangan nating magsimula the night before. So ayun mga kapatid, dahil po ngayon ay bagong taon, actually tinatanong ako ni Loie kung ipatatanggal ko na ba yung Christmas decor. Sabi ko, ay hindi pa, kasi props ko pa yan sa midweek ko. Props ko pa siya sa midweek ko. Kasi mga kapatid, basahin po natin sa Matthew chapter 1, verse 22 to 23. Actually, ito po kasi yung verse na nag-LSS talaga sa akin last month, na talagang matagal ko na siyang alam, pero iba yung impact niya sa akin last month. And binabaon ko siya ngayong bagong taon. Kasi maganda siyang baunin to make my new year fresh as always, 'di ba? O so yan mga kapatid, basahin po natin sa verse 22. So all this was done that it might be fulfilled, which is spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. Alam niyo po, sa lahat ng pagod ko ng buong December hanggang January, sinasabi ko talaga, God is with me. God is with me. Para ko na siyang, mantra po ba tawag doon? Yung parang paulit-ulit ko siyang sinasabi na, God is with me. Kapag medyo naiinis na ako, yan. Alam niyo po ba, paus ako simula December 20, I think, hanggang ngayon. Kaya sabi ng mga anak ko, parang ang tahimik ng bahay namin for 3 weeks na. Pero ang totoo po talaga nun, para kasing may nag-ano po talaga, may somewhat talagang ang ganda nung reflection na God is with me. Kahit na yung na-stress ako, yes, naaano ako, minsan umiinit ang ulo ko, pero bumabalik ako dito sa God is with me. Ang sarap, no? Kumbaga parang yon. So, ito po yung gusto kong baunin natin ngayong New Year. Pero mga kapatid, sabi ko nga po, talagang sa pagsisimula, kailangan meron po tayong binabalikan. Actually, napasadahan ni Pastora Babes yung inventory. 'Di ba? So, eto po, tulungan niyo po ako mag-inventory. Let's reflect. Is God with me last year? Is God with us last year? Amen. Tama naman talaga. Yes, of course. God is with us. He is the Alpha and the Omega. Talagang sinabi niya yan. Nung pinanganak si Kristo, God is with us. Diba? And He is a promise keeper. So God is really with us last year. Alam niyo, mag-reflect tayo. Natutuwa nga ako dun sa reflection ni Ate Au last Sunday. Yung mga nagkasakit at pinagaling ng Lord, pumalakpak. Alam niyo yun, parang ang sarap. Ay, oo, nagkasakit nga pala ako last year. Diba? So, alam niyo po yun, looking back 2024, God did a lot of amazing things. Tama po? As in, nakaka-amaze na, ayoko na talaga, Loie. Parang suko na ako, di ko na alam ang gagawin ko. Pero, because God is with us, we get through it. Ito tayo ngayon, no? 2025, a new year. Diba, nakaka-amaze because God did really amazing things in our life. Yes, maraming pagsubok, may mga minamahal tayong nawala, pero still, the comfort of God is with us. Yung peace ng Panginoon, nararamdaman natin. Yung pagmamahal ng Panginoon through this church. Di ba po? Yes, God is really with us. Pero mga kapatid, ito pa po yung isang tanong ko. Am I with God last year? Yes, God is faithful. Pero tayo po kaya? Ako po kaya? Did I bless God last year? Kasama ko ba siya sa lahat ng ginagawa ko last year? Sa marriage ko, sa family ko, sa pagpapalaki ko ng mga anak ko, sa trabaho, kasama ko ba ang Panginoon? Nag-glorify ko ba ang Lord sa mga desisyon na ginagawa ko? 'Di ba? Kailangan po nating i-consider 'yan, mga kapatid. Yes, God is with us. Pero
What about us? Nananatili ba tayo sa presensya ng Panginoon? 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, madaling anuhin yan eh. Madaling sagutin. If we know where our heart is, kung kasama ba talaga natin ang Panginoon last year, tingnan natin kung saan natin nauubos yung oras natin. Kung saan napupunta yung treasure natin. Yung talent natin, saan natin nagagamit? Sa Panginoon ba? 'Di ba? Kasi alam nyo, diyan natin malalaman kung kasama ba talaga natin ang Panginoon. Kahit na full of pain ba tayo, are we still with God? Are we still glorifying unto the Lord? Mga kapatid, ano po ba yung ginawa natin last year? Are we so full of ourselves? Yung parang puro me, myself, and I? Dapat ganito dapat yung ma-achieve ko today, ganyan. Kumbaga, nasa ng Lord dun sa mga na-achieve natin? 'Di ba? Mga kapatid, wala na tayong dapat patunayan sa mundo, alam natin yan. Because we are victorious in Christ. So dapat sa lahat ng ginagawa natin, it should be glorifying unto the Lord. And we didn't just wake up and just decide to start fresh. It starts from the day before, mga kapatid. We have to clean up peacefully, di ba nga? So yun mga kapatid, kung last year, tayo po ang makakasagot niyan, let's reflect on this. Ilang porsyento ng buhay ko ang ganun sa Panginoon? Puro ba sarili ko ang nag-glorify ko? So mga kapatid, eto po, samahan niyo po ako na basahin yung scripture that could help us to have a fresh start. This is a psalm written by David expressing his deep remorse. Ito po yung yung nag-ask siya ng forgiveness after his sin kay Bathsheba and yung sa death ng husband ni Bathsheba. Ito pong scripture na to ito pong psalm na ito ay confession and repentance, crying for forgiveness, and acknowledging his sin. Basahin po natin at sana po ay matuto po tayo dito so that we could have a fresh start, mga kapatid. Sabi po sa verse 10, "Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. Then I will teach your ways to rebels, and they will return to you." Sabi po sa verse 10, "Create in me a clean heart, O God." Create. May heart naman na tayo. So it means transformation. Lord, transform my heart. Recreate. Linisin mo ang aming puso. Alam nyo, di ba po, sa heart surgery, nag-fail na yung heart. Anong gagawin? Heart transplant. Di ba? Mag-heart transplant. Pero, bakit sasabihin, bakit ganun? Bago na yung puso niya, pero yung ugali di naman nagbago. Di ba? Because it's just the physical heart na napalitan. Pero ang Panginoon may kakayahan na matransform ang ating mga puso, ang ating spiritual heart. At yan ay kailangan, ay sa tulong lamang ng Panginoon, mga kapatid. Pero dapat po, ang Lord kasi, yes, gusto niya ng clean heart. Pero dapat din, alam natin, kumbaga we acknowledge na madumi yung puso natin para sa pumasok at linisin po iyan, mga kapatid. Hindi naman talaga kailangan ng Lord na pupunta ka sa Kanya ng malinis ang puso. Hindi, mga kapatid, ang Lord ang maglilinis ng ating mga puso. Actually, saan ba siya pinanganak, di ba? Sa manger, madumi. Pero ang Lord, papasok at lilinisin ang ating mga puso. Pero we just have to ask for it. We have to ask sa Panginoon na to create a clean heart sa atin. Alam niyo, mga kapatid, di ba? Minsan tayo, pag may topic din po ito na Pastor Archie, which is forgiveness. Minsan sasabihin natin, time heals all pains. Hayaan mo na, magkakapatawaran din yan, di ba? Pero alam niyo, mga kapatid, bilang ako po ay mahilig maglaba, kapag po matagal na yung mansya, mas mahirap tanggalin.
Minsan, kailangan, the moment nagkaroon ng mansya, kailangan ng linisin. Kumbaga, kailangan nating ipanalangin sa Lord. Kung meron man tayong hindi na pagkakaunawaan, huwag nating hayaan na time heals because God can heal it. God can clean it. Diba? Kasi kapag hinayaan natin, alam niyo mga kapatid, may mga nabubulok. Minsan, ang iaanuhin mo, ang liit lang naman. Pero dahil nga masama yung loob mo sa kanya, lahat ng ginagawa niya tuloy nakakainis na. Lahat tuloy, kaya parang padagdag lang ng padagdag yung inis mo sa kanya, di ba? And at the same time, mga kapatid, may mga nawawalang oras. Kapag meron tayong hindi pagkakaunawaan sa ating kamag-anak o kung kanino man, may nawawalang oras. So, let's ask God na to create a clean heart sa atin. Alam niyo po yun, kung merong tayong mga unforgiveness sa ating mga puso, let's ask God. Sabi nga kanina sa kanta, puso talaga ang usapan. Sa Lord kasi, mga kapatid, puso ang usapan. Ayaw ng Lord na bulok ang nasa puso natin. Gusto ng Lord, siya yung nandito sa puso natin. Kasi kapag ang Lord ang nasa puso natin, malinis yan, mga kapatid. At ang lahat po ng lalabas dyan ay maganda. At alam naman natin, kapag maganda ang mood ng puso, kahit na anong iba tong circumstances dyan, masaya pa rin yan. Tama po? Amen. Praise God. So yun mga kapatid, sa susunod po is, renew a loyal spirit within me. Loyal spirit. Renew. Kasi nung bago tayo nakakilala sa Lord, napaka-ano natin, no? Napaka-loyal. Kumbaga, pero dito, dumadating talaga sa punto sa buhay Kristiyano na nagkakasala, 'di ba? So, ito po ay pinagpe-pray ni David na magkaroon ng divine act of renewal. So, ganun din tayo, mga kapatid. Alam natin na marami tayong mga fallback last year. Marami tayong mga mishaps, mga pagkakamali. Madaming-madami yan, no? Pero, let's ask God to renew in us a loyal spirit. Kasi ang Lord lang naman talaga, mga kapatid, yung makakapag-renew niyan nung ating spirit. Kumbaga dapat, kung kamusta ba tayo, kamusta yung surrendering natin sa Panginoon, ina-acknowledge ba natin siya sa lahat ng ating ginagawa? So yun, mga kapatid, ang Lord, kikilos yan sa ating buhay. Pero gusto niya, kumikilos tayo. At alam din, at gusto din niya na aware tayo sa mga iniquities natin. Kasi hindi lang naman ang Lord diyan maglilinis ng puso. Tapos, ito naman tayo, gawa lang tayo ng gawa ng kasalanan. So, we really have to acknowledge, inventory, di ba nga? Mag-reflect po tayo, mga kapatid, ano yung mga mishaps natin last year. And, ito po sa verse 11, do not banish me from your presence. Nakakatakot to sa lahat. Wala sa presensya ng Panginoon. Actually, ang Lord naman nandyan talaga. Pero alam niyo kung mga kapatid, it's the relationship with God. It's our relationship with Him. Tanong, yun nga po, last year, ano ba yung mga ginagawa natin? Nasa presensya pa ba tayo ng Panginoon? Kamusta yung relationship natin sa Panginoon? Baka mamaya, nagtatago na tayo sa Lord. Bakit tayo nagtatago? It's because of our sin. Diba? Nagtatago tayo kasi may mga ginagawa na tayo na ayaw natin ng presensya ng Lord. Hindi tayo na-attend ng church kasi meron tayong mga bagay na mas pinaprioritize. Diba? So yun mga kapatid, we have to have kumbaga yung presence ng Lord sa buhay natin, yung relationship ng meron tayo sa Panginoon. Dapat lagi nating inaalagaan. Actually, nung ginagawa ko tong topic na to, napakadami ko po talagang distraction. Distraction na D-I-S-T-R-A. Inispell. Distraction talaga. Ang dami. Alam niyo po yun, ang grabe na talaga yung technology. Kasi nag-search lang ako sa Facebook ng hot spring in Laguna. Alam niyo yung mga kapatid, wala nang lumabas sa news feeds ko kundi puro hot spring. Kaya ang dami ko po talagang kausap sa Facebook, ang dami kong inquiries. Sabi ko, grabe yung distraction, nakaka-distract ng araw ko.
nakaka-distract na ng mga gagawin ko. Yung distraction lang, ang nangyari na distract yung mga dapat kong gawin. May mga bagay akong hindi nagagawa. Hindi ako makapag-focus. Alam niyo po yun, grabe talaga yung distraction nowadays. Kaya magugulat ka sa mga kabataan talaga, no? Yung mga distraction. Kasi alam niyo po yun, si AI, kung ano yung hilig mo, yun yung ibabato sa news feeds mo. Kaya hindi ka na makakatayo. Hindi ka na makakaalis. Nawawala yung presence ng Lord sa buhay natin. Hindi tayo nakakapag-focus. Kaya importante talaga mga kapatid na we should always be in His presence. Simulan po natin sa umaga. Di ba po merong sinesend na 1 chapter a day. It won't take us 30 minutes. 15 minutes lang po minsan. Talaga. Ang bilis lang, madali lang. Di ba po, ano lang yun, how to, nag-plug para gawin. How to, yun? Ayan, ako yung nagsisend, di ko maalala. What did God has shown me and how to obey. Di ba? Yun lang, magre-reflect tayo mga kapatid. Kasi napaka-importante na maramdaman natin ang presensya ng Panginoon kapag nagre-reflect tayo sa Kanyang mga salita. Simulan po natin sa umaga. Bukod sa mga skincare natin, kung may mga skincare man, simulan natin sa spiritual care, which is yung pagbabasa ng Bible at pagre-reflect ng Kanyang mga salita. Siyempre, kasama po dyan sa pagbabasa ng Bible ang pagpe-pray. Diba? So yun mga kapatid, let's always be careful, be mindful. Diba? Kung saan tayo magfo-focus, kung saan natin dadalhin yung presence, kung kaninong presensya tayo, sa mundo ba o sa ating Panginoon. And doon po sa sumunod, and don't take your Holy Spirit from me. Alam natin kung gaano ka-powerful ang Holy Spirit. Tama po, it's the conviction. Magbibigay sa atin ng conviction, ng desire to glorify God. Ito yung magbibigay sa atin ng desire to obey Him. Kasi mahirap. So yun mga kapatid, dapat laging yung Holy Spirit ang malakas sa atin. Natatandaan ko po talaga, Holy Spirit, yan talaga ang katag of war ng mundo. Kumbaga dapat malakas yung Holy Spirit para doon tayo mapunta. Kasi kung yung presensya natin laging nasa mundo, hihina po ang Holy Spirit. Yung conviction natin lagi na lang, next time na lang, kapag para sa Panginoon minsan, okay lang yan, next time na lang. Diba? Humihina. Malakas siya, pero mahina siya sa atin. Ang napaka-powerful, nagigets niyo po ba? Napaka-powerful ng Holy Spirit, pero kapag lagi natin siyang pinupush down, anong nangyayari? Humihina tayo. Nafo-fall tayo sa sin. At pag na-fall tayo sa sins, yung relationship natin sa Panginoon ang naaapektuhan. So yun mga kapatid, sabi nga kanina, di ba? Sabi kanina sa kanta, dapat yung ating mga hininga ay glorifying sa Panginoon. We are a follower of God. Dapat yung presensya ng Panginoon nakikita sa atin. Sa trabaho, sa school. Alam nyo, minsan napakasarap. Alam nyo, hindi pa ako Christian ito. Meron akong friend na bakit kapag kausap ko to, parang ang gaang-gaang ng pakiramdam ko. Christian po pala siya. Alam niyo yun, nagre-reflect sa kanya yung pagiging Kristiyano. So sana ganun din tayo. Bilang Kristiyano, nakaka-refresh din tayo ng spirito ng iba. Di ba? Nabibless natin ang ibang tao sa presensya natin. Through Jesus. Di ba mga kapatid? Kasi kapag gano'n, nag-glorify natin ang Panginoon. Kaya pala siya gano'n kasi Christian siya. Alam niyo yun, nag-radiate sa kanya yung love ng Lord. So alam niyo po yun, dahil doon, talaga pinagpe-pray ko, sana maging ganun ako, yung aura ko, yung dating ko sa tao, kasi mararamdaman nila na Christian ako. Sana tayong lahat praying. And ang Lord po ang gagawa niyan. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Walang pumipigil. Ayon. So, mabilis lang po tayo. And, sumunod po, sa verse 12. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. The joy of salvation.
Alam niyo, wala na makakatalo dyan eh. Joy of salvation. 'Di ba? Kaya minsan kahit talaga punong-puno ka ng problema, nakakatawa ka. Kasi kahit anong mangyari, mga kapatid, we are saved. 'Di ba? We are saved. Pero bakit sabi dyan, restore to me the joy of your salvation? It's because it is clouded by sin. Clouded by sin, kaya hindi natin ma-enjoy yung joy ng salvation. Clouded by sin. Dapat po nating mag-inventory, mag-reflect. Ano yung sin na to? Lord, tulungan mo ko. Alam nyo, yung mga temptation, lagi ko sinasabi, personalized yan, mga kapatid. Kung saan ka talaga mahina, kung ano talaga yung gusto ng laman mo, yan ang laging ibabato sa'yo. And yan ang nakakapagpawala ng joy sa isang tao. Sin. So mga kapatid, let's always ask God, Lord, mayroon pa ba akong natatagong kasalanan? Tulungan mo ako. Restore to me the joy of your salvation. We are saved, mga kapatid. Pero kailangan in full potential nating nakukuha yung benefits ng pagiging ng pagiging saved, which is that joy. 'Di ba? So mga kapatid, let's reflect and surrender it to the Lord. Kailangan nasa-surrender lahat ng kasalanan. Yung temptation, lapat yan nilalayuan. And surrendering talaga sa Panginoon. Kasi kapag puro tayo kasalanan, ang joy nagde-deplete. 'Di ba? Minsan maiisip ko, bakit ang init ng ulo ko? 'Di ba, no, Alex? Ang init lagi ng ulo, parang ang konting lang, galit agad. Kasi mga kapatid, yung joy nagde-deplete. 'Di ba? Kasi minsan yung heart mo kumbaga maraming dalang sin, maraming dalang worries, 'di ba? Pero minsan, bakit ganoon? Si Mama ang ganda ng mood. Kahit na medyo mababa yung quiz, okay lang. It's because there is joy, no, Alex? 'Di ba? So yun, mga kapatid, isa yan sa mga isang tawag doon, simptomas ba tawag doon? Kapag mabilis ka ng mainis, check ka, reflect ka. May joy pa ba? Lord, baka nagde-deplete na. Hindi. So we should pray for God to restore it. Kailangan talaga may joy. Kasi kapag may joy yan sa loob, kahit anong iba to ng mundo, mga kapatid, maganda yung mindset natin. Maganda nating nasusolusyonan ng mga problema kasi hindi tayo clouded ng kahit na ano. And, binibitawan na ba ako ng boses ko? Make me willing to obey you. Alam niyo mga kapatid, ito talaga sa mga pinagpe-pray ko. Minsan, Lord, ang hirap sumunod, tulungan mo akong mag-obey. Yes, we can obey, pero yung willingness, mga kapatid, iba yan. Pag sinabing willingness, na talagang willing ka, minsan sumusunod ka, pero mabigat yung paa mo, di ba? Lord, susunod ako. Pero, nung bago tayo nakakilala sa Lord, lahat talaga, oo, sige, yung willingness mo nandoon. Pero bakit ngayon parang medyo may bigat? Diba? So we really have to pray for it. Hindi lang ang makasunod, pero yung willingness na makasunod. Iba yon, mga kapatid. Ang laki ng difference nun. Yes, susunod tayo, Christian tayo eh. Diba? Pero yung willingness, it will make a difference. Kasi kapag willing tayo, masaya tayong sumusunod. Andun pa rin yung joy. Masaya tayong sumusunod kahit pagod na. Kahit pagod yan. Ang ano pa din, ang gaang pa rin katrabaho. Kasi willing. May malaking difference yun, mga kapatid. Hindi yung, sige na nga, susunod na, ate aw, okay na. Sige na, magmi-midweek na kahit ayoko. Diba? Iba yung may willingness. Binibitawan ako ng boses ko. Kasi mga kapatid, kapag nag-obey tayo, alam naman natin yan, we sacrifice something. Ano yung sinasacrifice natin? Yung sarili nating kagustuhan. Diba? So, willing ba tayong isacrifice yung mga sarili nating kagustuhan? Medyo mahirap yan. So, we really have to pray for it. Let's pray na makasunod at yung willingness na makasunod at yung joy na sumusunod tayo sa Panginoon sa mga gusto ng buhay na ipagawa ng Lord sa buhay natin.
Dapat talaga may willingness. Sinasabi ko rin po yan sa sarili ko kasi minsan reklamador din ako eh. Pero proseso tayong lahat, di ba? We are on process. Pinoproseso yan ng Panginoon. Actually, minsan nga may isip mo, bakit laging ako? Yung pala, yun yung way ng Lord na kinukorek ka kasi kaya laging ikaw. Kumbaga, kaya iniisip mo, parang, bakit laging ako yung nakikita? Parang laging ako na lang lagi pinagwawalis. Yun pala, yun ang kinokorek sa'yo ng Lord, yung magkaroon ka ng obedient heart. Diba? Akala mo lang laging ikaw. Pero ang Lord, yun yung way niya na magkaroon tayo ng obedient heart. Tapos magugulat ka, ay, nag-enjoy na pala akong magwalis. Diba, no, Ellie? Nag-enjoy ng sumunod. Diba? Pero talagang dapat, pag talagang para sa Panginoon, let's obey. And gawin natin yung best natin na masaya tayong sumusunod. Kasi para sa Panginoon yun. Pinagpe-pray din po yan, mga kapatid. And alam niyo, mga kapatid, ito yung isa sa pinakamaganda po. Then, sabi dito ni David, then I will teach your ways to rebels and they will return to you. Ito po yung kanyang parang ito sa atin din, testimony and purpose. Kumbaga, tinetestify natin yung kabutihan ng Lord despite our mga mishaps, mga unfaithfulness natin. Pero, ang grasya ng Lord ay talagang umaapaw na nakakabalik tayo sa Kanya. And masasabi din po natin yang sa ibang tao. Kumbaga, we are helping others to understand God's mercy and justice. Alam mo po yun, yung makakapag-minister ka sa iba. 'Di ba? Kasi yun naman talaga yung purpose natin, 'di ba? Ang mission natin ay makapag-share ng gospel. And through this, sa mga pagkakamali ni David, naipakita niya ang character ng Panginoon. At ganun din tayo. So, lahat ng mga pagkukulang natin, lahat ng mga natutunan natin last year, we will use it this year to teach, to minister to people around us. Para makapag-share tayo ng gospel, para makapagdala tayo ng kaluluwa to His kingdom. Napakaganda, no po? Napakasarap na through the trials, lahat ng pinagdaanan natin last year, sa paglilinis ng ating mga puso, lahat ng learnings na yon, mga kapatid, ay dadalin natin ngayon to minister to other people, to teach them so that they could go back to Jesus, to God. 'Di ba? And alam niyo, mga kapatid, kapag po kasi we start fresh, we will finish strong kapag po nagagawa natin yung purpose natin. And what is our purpose po ba talaga? What is our mission? 'Di ba? Na yung mission. Dito ba o sa kabila? 'Di ba? To make disciples, to share the gospel. Yun naman po talaga yung ating mga mission. And kapag nagagawa natin yan everyday, alam niyo yun, mga kapatid, na-freshen up tayo. Di ba kada nakakapag-share tayo ng Word of God, lumalakas tayo spiritually? Tama po? Di ba? Napakasarap. Yung akala mo pagod ka na, pero kapag nakakapag-share ka ng Word of God, na-freshen up ka, na lumalakas ka, and you will finish strong. So yun, mga kapatid, ano po yung ipagpe-pray natin? To have a clean heart. Yung loyal spirit natin ay renewed. Be in His presence. Holy Spirit filled. The joy of salvation is restored. And makasunod willingly. And to share the gospel. And repeat. Hindi yan, nagawa ko na to, okay na. Nagawa ko na yan this year, okay na yan. Nalinis ko na yung mga dumi ko nung 2024. Okay na yon. No, mga kapatid. Every day is fresh. Hindi lang 2025 ang fresh. Actually, maganda po, nagre-reflect tayo every night. Paano tayo pinagtagumpay ng Lord ngayong araw na to? Actually, dun sa journal, dinagdagan ko yun eh. Dinagdagan ko ng, di ba, yung what God has shown me, tapos sumunod, how to obey. Tapos dinagdagan ko siya, how did this verse impact my life today? Kumbaga, para may continuation
nare-reflect, na-evaluate ko, paano ba kumilos ang Lord sa buhay ko ngayong araw. Alam niyo yun mga kapatid, napakasarap po palang mag-journal. Dati po kasi pag nag-journal ako, tinatanggal ko yung mga pangit kasi ayokong balikan. Kumbaga parang niloloko ko yung sarili ko na ang gusto ko lang balikan ay yung mga magagandang bagay. Pero ngayong Kristiyano na ako, ang sarap isulat nung mga problema. Kasi sa mga sumunod na page, makikita ko kung gaano kumilos ang Lord at kung gaano ka-victorious yung mga pinagdadaanan ko noong araw. Kaya yun mga kapatid, napakasarap po na mag-reflect. At yan po ay ginagawa on repetition hanggat hindi pa talaga dead end. Hindi po siya one time lang. Dapat repeat, repeat, repeat hanggang sa nasa finish line na tayo. Kasi kapag nasa finish line na tayo, kasama na natin ang Panginoon. So binibigyan tayo ng Lord to start. Binibigyan tayo ng Lord to start every time na magbubukas po tayo every time we open our eyes, ang pangit kapag sa Tagalog, every time na magbubukas tayo ng mga mata natin sa umaga, it's an opportunity to start. So, isipin po natin, how do we want to start? We have to start fresh. 'Di ba? By doing this repeatedly. Walang mga papagod, mga kapatid, sa paggawa nito. Hindi tayo pwedeng mapagod. Kasi ang Lord naman na magre-restore ng lahat ng pagod na yan. And, tandaan po natin, Emmanuel, God with us. Nung Pasko, hindi lang po siya pang Pasko. Maganda nga yun Pasko, bago-bagong taon, para buong taon, naaalala natin, God is with us. And we have to decide to be with Him. Yun lang mga kapatid, let's always obey God willingly. And just be with Him. Kasi mahirap pong sumunod. Mahirap gawin ang lahat ng yan kung wala tayo sa Panginoon. Magagawa po natin ang lahat ng yan just through Him. Samahan niyo po akong manalangin, mga kapatid. Father God, marami pong salamat. Maraming salamat, Lord, na lagi ka naming kasama. Salamat, Lord, sa reminder na kasama ka namin sa aming buhay, sa hirap, sa saya, sa ginhawa. Sa lahat, Lord, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Dalangin din namin, Panginoon, na piliin namin na sa presensya mo. Piliin namin, Panginoon, na ikaw ang unahin. Ikaw ang sundin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magkaroon ng willingness to obey you. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hindi po namin kaya, Lord. Hindi namin kayang linisin ang aming mga puso. Marami kaming hindi kaya. Pero through you, Lord, kaya namin gawin ang lahat ng ito. Dahil ikaw ang gagawanan para sa amin, Panginoon. Dalangin lang namin, Lord, na lagi kaming magstay sa presence mo. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa mga bagay na lagi kami nagkakamali, mga unforgiveness, Panginoon. We pray, Lord, to stick by your side. Hawakan mo lang kami, Lord. Dali-dali naming makalimot. Dalangin namin, Lord, na to always choose to be with you. Maging blessing kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Maging channel of blessing kami, O Lord. And to always reflect your goodness unto others. At lagi ka naming kasama sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O Lord. Sa aming mga trabaho, sa aming pamilya, sa aming ministry. Lord, ine-entrust po namin sa iyo ang buong 2025. We want to start fresh. And we want to finish strong. Magagawa lang namin to, Lord, sa tulong mo. Maraming salamat, Panginoon. We surrender everything unto you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. To you belong all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Salamat po. Muli
palakpakan po natin ang buhay ni Sister Madel. Sa napakagandang mensahe po sa atin ngayong gabi. At alam po natin talaga na pagka po talagang gusto natin dahil nga po pumapasok tayo sa bagong taon, no? Kailangan po fresh start. Yun po yung team natin for this month. At kailangan talaga ngayon pa lang, umpisa na natin yung buhay natin. Kung nung nagdaan taon, meron po tayong mga nagawang mga hindi maganda, sabi nga, mag-reflect po tayo, i-reminisce po natin yung mga nagdaang taon na hindi magandang nangyari. At kalimutan po natin, no, kailangan po talaga, we have to start fresh and we have to start na talagang yung nasa tamang landas na po tayo ng ating tinatahak. At yun, salamat po, Sister Madel. Meron lang po tayong announcement. Sabi nga, magkakaroon po tayo ng National Prayer and Fasting. Mag-i-start po yan ng Sunday, this Sunday po. Until Saturday. Matatapos po siya ng Saturday. Start po ng Sunday, mag-end po siya ng Saturday. Through online po yan, 7 p.m. Sana po makadalo po ang lahat. Through online naman po yan. At bibigyan po tayo ng link ng manggagaling po sa admin, yung link na atin pong papasukan para po makapag-join sa midweek, sa National Prayer and Fasting. 1 week po to. Ayun po, sige po, tayo po ay tumayo at palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Sige po, tayo po ay umuko at manalangin. Lord, salamat sa gabing ito, Lord God, na minsan pa dinala mo po ang bawat isa na safe and sound sa lugar na to, Lord God, na nakapakinig po kami ng iyong mga salita, Lord God, na refresh, nagkaroon ng panibagong pag-asa, Lord God, na alam namin na hindi mo kami iiwan, Lord God. Sabi mo nga, you are with us, Lord God. At alam namin na ano man yung problema na darating sa buhay ng bawat isa, Lord God, ito po yung makakaya namin, Lord God, dahil alam namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Lord God. At salamat dahil po sa gabing ito, Lord God, nagkatipon-tipon kami na muli na nakapakinig ng iyong mga salita, Lord God. At salamat sa buhay ni Sister Madel na ginamit mo upang ma-refresh kami, Lord God. At salamat sa aming pag-uwi, Lord. Dinadalangan namin na maging safe and sound na makarating sa aming mga tahanan. Yung mga sasakyan ng aming mga kapatiran, Lord God, pauwi ng kanilang tahanan, Lord. Hawakan mo po yung mga kamay ng mga driver ng sasakyan nilang mga sasakyan, Lord God. Gawin din yung mga may sasakyan, Lord. Ingatan mo po kami. At nawa makarating kami ng ligtas sa aming mga tahanan, Lord God. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumayin yung lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.